Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Hahaha, hayaan mo silang matulog ng konti. Ang tulog at pagkain ang pinakamahusay na gamot para sa pagpapalakas salita ni Kalbo. Anyway, masaya ako na nakapagkaibigan si Dom ng mga mabubuting kaibigan. Nag-aalala ako dati sa kanya kapag nagkakagulo siya dahil sa marahas at baluktot niyang personalidad. Dahil sa huli, walang mabuting maidudulot ang pamumuhay na gaya sa amin. Pero parang nagbago siya ng malaki mula nang makakilala ng mga kaibigan, parang may direksyon na siya salita ni Kalbo. Kahit ito ay libangan o sports, ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang bagay ay tila isang napakagandang bagay. Lumipat naman ang eksena sa paaralan ni Vinny. Pinakita naman ang kaibigan ni Vinny na nakatingin sa bintana at mukhang may iniisip. Pinakita naman may nagpatong ng mga pera sa libro. Hahaha, ang swerte ko, nakita mo ba yon? Ah, siguro ay nagsasanay ka lang nito buong araw, ha? Hahaha, kaya ko kayong talunin mga tanga kahit paalang ako gamit ko, paano kung maglaro ulit tayo? Bigla naman may lumipad na tsinelas at tumama ito sa mukha ng ungas. Hoy mga tanga, tumahimik nga kayo. Kayong mga lalaki ang iingay nyo, mga gago kayo, matutulog ako kaya tumahimik kayo. Sorry, salita ng isa. Itong tarantado na tadi niya kayang magsalita kahit isang salita kapag si Vinny ay nasa paligid. Hoy Suhyok, buksan mo nga ang TV sandali. Yung TV, bakit biglaan pagtataka ng ungas? Gusto kong makita kung nasa TV si Vinny ngayon. Si Vinny nasa TV. Iyon ay katawa-tawa salita ng ungas. Bakit nga ba isang talunan na pinalaya sa paaralan ang nasa TV? Nakadroga ba ang TV station, salita ng ungas? Tumingin naman si Sang sa kanya. Bigla inayos niya ang kanyang salamin. Sabay salita ng kaya ano. Nagkatitigan naman silang dalawa. Ano bang tinatitigan nyo, salita ng ungas? Matutulog na ako, kaya tumahimik na kayo. May soccer match ba ngayon sa Bayon sa TV? Si Sang naman habang nakatingin may bigla siyang naalala nung kasama pa niya si Vinny. Gusto mo ba pag-aalok niya ng yosi? Tumigil na ako sa paninigarilyo, salita ni Vinny. Siguro nga dapat na ako mag-quit pagkatapos nito. Kumusta ang pakiramdam ng nanay mo? Okay lang ba siya? May panganib pa rin na magkaroon siya ng isa pang seizure, pero mukhang okay naman siya hanggang ngayon. Sabay hits ng yosi. Ang susunod na karera ay bukas, tama ba? Siguraduhin mong mananalo ka. Lumipat na ang eksena sa pagdadausan ng karera. Sobrang tigas ng katawan ko, salita ni Shelly. Salamat sa paghatid, salita ni Dom. Good luck sa inyo, salita ni Kalbo. Ang panahon ay maganda ngayon, salita ni Mino. Bigla naman may nagsalita. Hoy Hummingbird. Napalingon naman si Mino sa nagsalita. Sabay kaway ni Shark Boy. Inalagaan ba ninyong lahat ang inyong mga sarili? Ah, matagal na tayong hindi nagkita. Okay naman ako, salita ni Mino. Oy bro, nagkita ulit tayo, bati ni Dom. Bigla naman nanginig ang scammer. Ayon sa kanyang nakikita, kinawayan siya ng kanyang sapatos. Ang aking mga babies, na miss ko kayo, sabay takbo papunta sa sapatos. Kumusta na kayo, sabay hawak sa sapatos ni Dom at balak pa niya ito halikan. Hoy, nababaliw ka na ba, salita ni Dom? Ano na naman ang ginagawa nila, salita ni Mino. Ha, ang talampakan, ganyan na pala sila kakasira, sabay sigaw ng shit. Inaabangan ko ang karera mo ngayon, kahit alam kong pasadong-pasado tayo ngayon, hahaha, salita ni Shark Boy. Hindi mo ba sila ni Wax ng maayos, salita ng scammer? Ah sige, bitawan mo na, salita ni Dom. Alam mo ba, simula noong preliminaries, marami nang nagbabantay sa iyo. Kahit ako isa sa mga taong iyon, syempre, hahaha, salita ni Shark Boy. Bigla naman sumulpat si Shelly. Wow Jay, mukhang sikat ka kahit dito. Yan ang jowa ko, salita ni Shelly. Wow, nakikipag-date ka ba sa blonde na babae na yan? Bigla akong nakaramdam ng kahinaan, salita ng kasamahan ni Shark Boy. Hindi ba't yung lalaki na nakasalamin ang nagset ng bagong record sa pag-drift sa ikalawang round ng preliminaries? Oo, siguro siya nga. Makikipagkompetensya pa ba siya sa pagkakataong ito? Napatingin naman ang ungas sa mga nagtsismisan. Pinakita naman si Monster na nakaupo at tahimik lang. Hoy Monster, napatingin naman si Monster sa nagsalita. Parang mas binibigyang pansin siya ng mga tao kaysa sa iyo ngayon.
Bigla naman napaisip si Monster. Pinakita naman ang isang babae na kinukuhaan ng picture ang ating mga bida. Wow, ang gwapo ng mga lalaki sa crew na iyon. Ha, nasaan na yung lalaki na may pulang buhok? Bigla naman lumapit ang matabang otako sa kanya at may binulong. Oh, Nana-chan, nag-scout ka ba sa ibang team? Sogoy salita ng otako. Bigla naman kinabahan ang babae. Rinig naman sa kapaligiran ang malakas na sampal. Ah, tinakat mo ako, anong kalokohan yan tungkol sa scouting salita ni Nana-chan? Pinakita naman ang matabang otako na may bakat ng kamay sa mukha. Anong ginagawa mo dito? Nakatayo at kumukuha ng litrato mag-isa. Nakaamoy ako ng pawis mula sa mga gwapong lalaki doon kaya't sinundan ko sila ng hindi namamalayan salita ni Nana-chan na mukhang kinikilig pa. Anong pinagsasabi niya? Ang landi naman niya salita ni Otako sa kanyang isip. Ang galing, girl, ang ganda ng cover ng magazine noong nakaraang buwan. Anong maganda? Parang baboy ako, bakit kailangang kuhaan ako ng litrato mula sa ibaba ng photographer na yon? Ano ka ba? Maganda ka naman eh. Bigla naman may napansin ang captain ng Tarantula crew. Pinakita naman si Vinny na mag-isa naglalakad. Oy red hair tawag ng babae, at napatingin naman si Vinny. Sabay kaway ng captain ng Tarantula crew. Nagsut lang ng headset si Vinny. Sabay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Grabe, nakita mo ba na kinawayan niya ako salita ng captain ng Tarantula crew? Ayan na naman siya salita ng babae sa likod. Sa tingin ko inilagay niya lang yata ang earbuds niya sa tenga niya. Bigla naman may nag-announcement. Magsisimula na ang unang karera ng finals. Mga kalahok mula sa bawat koponan, mangyaring magtipon sa gitnang bulwagan. Sa wakas, nagsisimula na salita ni Mino. Lumipat naman ang eksena sa bahay nila Jay. At pinakita naman si Jack na nakahiga sa kama. Bigla naman dumating ang kapatid ni Jay. Maagang natapos ang klase ngayon. Manunood lang ako ng konting TV tapos mag-aaral. Sabay kuha ng remote at binuksan na niya ang TV. Bumukas na ang TV. May bigla naman naalala ang kapatid ni Jay. Hoy, may karera ka bukas, kaya kumain ka salita ni Mino. Tama, may karera ngayon, hindi ba sila? Nakatutok na ang kapatid ni Jay sa TV at nag-aabang kung makikita ba niya ang kanyang kuya. Sasabihin namin sa inyo tungkol sa susunod na karera bago magsimula ang unang round ng finals. Ang track para sa karerang ito ay Construction Street, isang team battle deathmatch. Bilang isang komplikadong lugar ng construction na may maraming estruktura, mayroong ilang mga hadlang na nagiging sanhi ng panganib sa kurso na ito. May mga tauhan sa kaligtasan na nakatalaga sa bawat lugar upang maging handa sa anumang aksidente na maaaring mangyari. Ang unang dalawang riders mula sa bawat koponan ay magre-represente sa kanilang mga grupo at bubuo ng mga partner upang makipagkompetensya ng magkasama. Team A laban sa Team B. Maaaring gumamit ang mga magkakasama ng iba't ibang pamamaraan upang tulungan ang kanilang koponan na manalo, tulad ng pagsakay sa unahan, paghila pabalik, o pagmamarka. Ang team na may rider na unang makakatawid sa finish line ay idedeklara na panalo. Wow! Ang karera na ito ay sobrang extreme. Mukhang may madudugong aksidente na magaganap mula pa sa unang karera. Pinakita naman si Vinny na nakangisi dahil sa karera. Pinakita naman ang mga maglalaban-laban. Hummingbird Crew laban sa Smart Crew. Ang Smart Crew salita ni Jun. Pinakita naman ang mga makakalaban nila. Hummingbird sila pala salita ng nakasalamin. Pinakita naman na nag-usap-usap na sila. Sila yung mga nagpakitang gilas sa mga paunang laro, mas mabuting mag-ingat na tayo. Ngayon, kailangan muna nating pumili ng dalawang riders mula sa ating koponan salita ni Mino. Ako na salita ng ating bida sabay tanggal ng salamin. Nabigla naman sila sa sinabi ni Jay. Hindi ko pa nakita ang nerd na yon na ganoon kaaktibo dati. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Sino pa ang sasama? Pinakita naman ang ating bida na nag-aantay kung sino ang makakasama niya. Pinakita naman si Shelly na parang may gusto sabihin. Kaso naunahan na siya ni Vinny. Ako na salita ni Vinny. Naisip ko na sana makasabay kita, maganda naman pala ang pagkakataon salita ni Vinny at sabay ngiti. Ang ating bida naman ay tahimik lang. Anong klaseng duo ba ito salita ni Mino? Sobrang intense ng ating ikalimang team race. 200 metro na lang ang natitira hanggang sa finish line. Pinakita naman ang mga naunang sumabak sa karera.
Ayan, sige, attack na. Sige, salamat. Nag-accelerate na yung isang rider. Ikaw tarantado ka, umalis ka sa daan, salita ng isa. Hindi mo ako malalampasan. Bigla naman may napansin ang ongas sa may unahan niya. Pinakita naman isa pala itong bakal na mahaba at nakaharang ito sa dadaanan nila. At ayun na nga, di na nagawang makaiwas ng dalawang ongas at agad nila itong tinamaan. Kita naman na bagsak na ang dalawang rider dahil sa bakal na nakaharang. Pinakita naman ang isang rider na nagawang makatawid sa finish line. Matapos ang isang mahabang labanan, ang flying crew ang nagtapos sa unang pwesto. Pamwesto na ang ika-6 na grupo, salita ng staff. Nandyan na siya, ang super rookie. Siya yung bata na nag-drift ng ganoon kalupit, tama ba? Pinakita naman sina Jay at Vinny na papunta na. Lumipat naman ang eksena sa paralon nila Vinny. Pinakita naman sa TV sina Jay at Vinny. Nagsisimula na ang ika-6 na team battle sa pagitan ng Team Hummingbird at Team Smart. Ha, yung lalaki nakapulang helmet, talaga bang si Vinny Hong? Iniwan niya ang paaralan para gawin ang ganitong bagay. Anong meron sa bike race na ginagawa nilang malaking bagay? Napatingin naman ang ongas dahil narinig niya ang pangalan ni Vinny. Pinakita naman si Sang na biglang nagseryoso sa panood. Lumipat naman ang eksena sa bahay nila Jay. Pinakita naman ang kapatid ni Jay na nakatutok sa TV habang si Jack naman inaabot ang kanyang inumin. Talagang nagpakita ng husay ang Team Hummingbird sa unang bahagi ng preliminaries, di ba? Parang dahil sa team na yon, mas lalo akong nag-e-expect sa karera na ito. Lumipat naman ang eksena sa paaralan ng ating mga bida. Pinakita naman na nagpapuro ang panot na guro nila ng math. Kaya simulan natin sa paghahanap ng missing value sa y-axis na ito, salita ng guro. Nagtaka naman siya dahil sa pagkakita niya sa kanyang mga estudyante. Pinakita naman ang mga estudyante na masayang nag-aabang ng magiging laban. Dahil doon nakaramdam ng inis ang panot na guro. Grabe, kailan ba mag-uumpisa ang karera na ito, salita ng estudyante. Bigla naman lumapit ang panot nila na guro sa estudyante at nagulat naman ang estudyante. Nasaroon na ba kayong lahat? Ito ay oras ng klase, salita ng panot na guro na galit na. Hehe, may karera sila ngayon, sabay pikita sa kanyang cellphone. Pinakita naman si Vinny. Lumipat na ang eksena sa karera. Pinakita naman ang mga maglalaban-laban. Magsisimula na tayo, maghanda na. Kaya't makikipagkarera lang tayo ng mabilis hanggat maaari. Tama, salita ng isa. Haharanggan ko ang isa sa kanilang dalawa, kaya't magpidal ka lang ng todo. Maghanda ang lahat. Pinakita naman na handa na ang mga kalahok. Sabay putok ng baril, umpisahan na. Bigla naman hiumarurot ang dalawang riders. Halata naman sa kanilang pangit na mukha, babigay todo sila sa pagpidal. Bigla naman natigilan ang dalawa. Napalingon naman ang isa para tignan kung ano ginagawa ng dalawa. Ha, bakit sila nag-aaksaya ng oras? Akala nila hindi tayo tugma sa kanila, ano? Alam mo ba, ikaw din pala ay medyo kakaiba, salita ni Vinny. Tama ako, masaya ka talagang manggulat at habulin sila mula sa likod, ano, salita ni Vinny. Pinakita naman ang ating bida na nakinig lang. Ano ba ang plano, pagtatanong ni Jay. Bigla naman ngumiti si Vinny, anong plan? Simple lang sa akin, kailangan ko lang makarating sa finish line bago ka. Napabuntong hininga naman si Jay dahil sa mga pinagsasabi ni Vinny. Pinakita naman na nilipat na niya ang kanyang hawak sa bar. At sabay nag-accelerate ng mabilis. Napalingon naman ang isa dahil sa mga humahabol sa kanila. Sisimula na silang humabol, salita ng taga-smart crew. Tumakbo ka ng mabilis hanggat kaya mo, haharanggan ko ang batang may pulang buhok na sumusunod. Sige, mauuna na ako, salita ng kasama niya. Pinakita naman ang kalaban nila. At sumusunod naman si Vinny. At ang ating bida naman ay nakabuntot lang kay Vinny. Pinakita naman ang ongas na hirap na. Pinakita naman na sa likod na niya si Vinny. Huwag mong isipin na makakaraan ka sa akin ng ganoon-ganoon lang. Maraming tubo at mga sagabal sa kanang bahagi ng kalsada. Baliw lang ang magtatangkang dumaan sa kanang bahagi. Kung pipilitin ko lang siya sa kanang bahagi at bantayan ko siya mula sa kaliwang bahagi. Wala nang paraan para makaraan siya, salita ng ongas. Paglingon ng ongas sa may likod niya, nagtaka siya kung bakit wala na ang kanyang mga kalaban. Saan siya nagpunta, salita ng ongas. Sandali lang, di pwede ta. Nanlaki ang mga mata ng ongas dahil sa pagsulpat ni Vinny sa kanyang kanan.
Pinakita naman na matagumpay nakadaan si Vinny sa kanan kahit may mga sagabal. Anong ginagawa ng lokong iyon, salita ng Ongas. Nagulat na siya dahil si Jay naman ang nakita niya na nakalagpas sa kanya. Lagot kami, salita ng Ongas na parang pananghinaan na ng loob. Pinakita naman sina Vinny at Jay na sabay. Pinakita din sila sa monitor. Grabe naman, hindi ba natatakot mag-crash ang pulang buhok na iyon? Paano siya nakakasakay ng ganyan, salita ng manood. Wow, nakita mo ba si Vinny na nilagpasan niya lang ang tubo? Galing. Ang tapang talaga ni Vinny. Pinagpawisan naman ang Ongas dahil sa malupit na galaw ni Vinny. Sa isang sandali, ang Team Hummingbird ay bigla naman namatay ang TV. May sasabihin ako sa inyong lahat, pagkatapos ng study time, may pop quiz, salita ng nakasalamin na guro. Bigla naman may kahoy na muntik tumama sa kanyang mukha at namatla naman ang guro. Ikaw gagaw, di mo ba nakita na nasa mahalagang part na yon? Ayon mo ulit ang TV sa loob ng 0.3 segundo, kung hindi, bugbugin kita, pananakot ng mga estudyante. Bumalik na ang eksena sa karera. Pinakita naman ang taga-smart crew na parang iiyak na. Diyos ko po, natatakot na ako. Hinahabol ako ng dalawang mababanggas na hayop. Lumipat naman ang eksena sa classroom. Anong ginagawa mo? Bilisan mo at abutan mo siya. Tapakan mo pa ng mas mabilis, salita ng panot na guro. Mga tanga, guys, wala kayong alam sa pagplano. Dapat pinapaliit ninyo ang air resistance. Nagtatapon ka lang ng enerhiya. Dapat ulitin mo ang physics class mo, salita ng panot na guro nila na galit na. Oy, ang math teacher parang mas nagiging wild pa kesa sa atin. Baka magkakaroon siya ng sarili niyang fan club sa ganitong bilis. Pinakita naman sina Yuna at Mia. Ang galing ng batang si Vinny, mas mahusay pa sa inaasahan ko, salita ni Yuna. Oo, parang sila ang magwawagi sa round na ito, ulit, salita ni Mia. Habang nakatanggap ng pagpapalakas ang dalawa sa isa't isa, naabutan agad nila sa isang iglap ang Team Smart. Nakalimutan ko, may isa pang baliw sa team namin na mahilig magmaneho sa red zone, salita ni Mino. Buweset na yan, gusto ko din makipagkarera, salita ni Dom. Mukhang nagwagi na ang team namin sa digmaang pang-isipan, salita ni Shelly. Pinakita naman ang kalaban nila na pilit pa din humahabol. Mukhang tatapusin na nila ang karera na ito, salita ni Sharkboy. Pero mukhang nagpidaw lang sila ng walang anumang plano, salita ng kaibigan ni Sharkboy. Good luck. Red hair, parang ang hot niya tingnan habang sumasakay, salita ng captain ng Tarantula crew na parang na-in-love na ng tuluyan kay Vinny. Tumigil ka na nga, salita ng kasamahan niya. Hindi ba medyo unfair na magkasama ang dalawang yun, salita ng alagad ni Kim. Habang si Kim mismo di na mapinta ang kanyang pangit na mukha dahil sa duo ng dalawa. Nababatid ko na ang mga hot na yun ang magwawagi, hihihi, salita ni Nana Chan. Pinakita naman ang nakalaban ni Vinny na walang masabi sa galing ng dalawa. Kahit si Monster tahimik lang na nanood. Patigilan mo nga ako sa paghabol sakin, mga baliw. Di ko sila hahayaan manalo pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin. Pinakita naman ang dalawa na parang mga hunting dog na humahabol sa kanilang biktima. May bigla naman tatama sa kanila at agad naman sila nakailag. Pinakita naman na pinagpapawisan na si Jay. At parang hinaharangan ni Vinny si Jay. Napangisi naman si Vinny dahil doon. Baliw ka ba? Bakit kayo bigla nag-block sa isa't isa, salita ni Mino na nagtataka. Oy, tigilan nyo na yan, salita ni Dom na parang onggoy. Hahaha, tanga, tama lang yan, mag-away kayo sa likod ko, salita ng Ongas. Nagulat naman ang Ongas sa nakita niya. Peste, matalim ang liko, salita ng Ongas. Dapat ko pabagalin ang takbo dito. Baka mamatay ako. Dahil sa nagpreno ang Ongas, bigla naman siya naabutan ng dalawa. Pinakita naman ang dalawa sa kanyang-kanya mga pamamaraan sa pagliko. At nagkatitigan naman ang dalawa na parang magkalaban. Inalis na ni Vinny ang kanyang paa sa gulong. Dahil doon nagkabanggan ang dalawang magkalaban, magkagrupo pala. Bigla naman may napasin ang dalawa sa may unahan nila. Pinakita naman may mga bakal na naman na nakaharang sa daanan. Dahil doon napilitan tumalon ang dalawa kasama ng kanilang bike para iwasan ang bakal. Bigla naman tumama ang huling gulong ng ating bida. Bigla naman siya kinabahan dahil doon. Dahil sa tinamaan ng ating bida ang bakal, na tulak ito ng kanyang gulong dahil doon nagkawatak-watak ang bakal.
Pinakita naman ang mga bakal na gulo-gulo na mukhang di na ito basta maiiwasan lang. Dahil dun napasigaw naman ng nanay ang ongas dahil sa takot. Gago mga baliw talaga kayo, sigaw ng ongas. Kinailangan mo ba talaga gawin ito, salita ng ongas? Mukhang wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang nalalapit niyang mga pasa sa katawan.